Mayong adlaw kaninyong tanan, kinasabang inyong ubos nga alagad, Idsel Lakaran Clusas. Mupadang at usab ni ining laing hugda nga diin atong tukion ngano nga atong simbahang Katolika gitawag magkatolika or katoliko. Because in the mindset of God, gusto siya nga universal, makailapon, tibuok ang iyang simbahan. Because God is God of bigger things. Gani, pag muampo ka nga tos Ginoo, ayaw pagayog gamay. Ngano? Tungod kay mainsulto siya technically, tungod siyang kadako og kalangdon. Gani in Matthew chapter 15, dunay babay nga pagana. Gang ianak na pusis, mingon siya, magtutudlo, bisag mumho na lang. Meaning, mga salin-salin nga kaluoy, kay mingon man si Kristo ang pagkaon alang ras mga anak. Ang iro, alang sa mga mumo. Pero ang babae mingon, okay ra ko magtutudlo, nga tagaan ko nimo ug mumo. Pero si Kristo said to her, no, you never deserve spoiled foods. What you deserve, the foods for the children. Tungod kay anak po kas Ginoo, igsuon ti ka. Now, lakaw, ug naayo na ang imong anak. Tungod kay ang Diyos, by nature, by mindset, gusto siyang pinaka-the best alang sa tao. Gusto siyang pinakadako alang sa tao. Mo nang unsa may gamay nga naa nimo, not necessarily your brain, your mindset, your thinking, kundili gamay nimong kwarta, gusto sa Ginoo mudako na. Gamay nimong assets, gusto sa Ginoo mudaghan na. Ang gamay nimo nga source of income, gusto siya nga mudako pagida. Tungod kay in the mindset of God, na as a Catholic mindset. What is Catholic? This is a Greek word. Technically, because it is a Greek word, can be read in English Bible, in Bisaya Bible, as the same word Catholic. Technically, ang word Catholic can be read diha sa Griego nga Biblia. In Matthew chapter 28, 19-20, mingon si Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ang word tibuok, Bisaya. Kung i-Greegonize ang word tibuok means Catholic. Kung in English nimo, it is universal. In other meaning, international. Gani, the word boy is English. Ang Bisaya ang lalaki. Technically, you cannot read the word boy in a Bisayan dictionary. Likewise, the word nga lalaki, translation sa word nga boy, cannot be read diha sa English nga dictionary. So, English nga dictionary, English nga terminology, meaning boy. Ug magisgot ta og Bisaya nga word lalaki, adto ta sa Bisaya nga diksyonaryo. The same manner, ang word Catholic, Griego. So kay Griego, di kita kabasaan na sa English nga Biblia, sa Bisaya nga Biblia, sa Tagalog nga Biblia, but it is already translated by word. Sa Roma 1, versikulo 8, mingon si Pablo, nalipay ko kay inyong pagtuo mikaylap sa tibuok kalibutan. Meaning, gitawag siya og Catholic, tibuok. Kay maor man na ang kahulugan sa word tibuok, universal, worldwide. Now, can other religions can claim themselves, can use the word Catholic, if ever their churches are now spreading all over the world? The answer is yes. But not necessarily. If they call themselves Catholic, because the word Catholic by meaning means makailapon, universal, tibuok, lapad, dako, not necessarily nga sila kauban nato og pagtuo. Tungod kay ang atong pagkakatoliko dugtong sa Roma. Tungod kay ang atong kagamahanan sa Iglesia Katolika karon naa nanukad sa Roma, tuwa dito nagpuyo ang atong Santo-Papa, ang atong present Pope, si Pope Francis, nga mao ang nagdominar sa Iglesia Katolika worldwide, nga dunay duha ka book gahom. Do you know the power vested upon sa Pope? He is also a president of a little state, Vatican.
So ang iyang ranggo, the same siya o gahom ni Bongbong Marcos, ni Biden, ug uban pang mga ngilngig nga mga presidente sa kanasuran sama ni Putin and some more. Mao na rason ngano ang sunupapa pag muadtog mga nasod sugaton sa mga dignitaries, mga presidentes tungod kay pwede siya gastuan sa panudlanan sa gobyerno tungod kay ang sunupapa by nature usa-usab ka presidente sa gamay nga nasod. A small state which is called Vatican. The second power bisted diha sa usa ka sunupapa ang iyang pagka-spiritual leader sa Iglesia Katolika nga maoy giingon sa John chapter 21 when Jesus Christ told Peter, "Feed my flock." At imana ang ako makarnero sa wa pa na niya gisugo si Pedro to feed his flock. Giingnan niya si Pedro, "Do you love me?" Jesus asked Peter for 3 times. Kung tinod bang mahal niya si Kristo. Umingon si Pedro, "Yes Lord, mahal ti ka." Equivalento sa 3 times nga iyang gilimod si Jesus Christ during His Passion. That's written in Luke chapter 22, Luke chapter 23. That's the chapters of the scriptures talking about the Passion of Jesus Christ. So din makita nato ang dual powers vested sa Santo Papa. Mo na hinungdan kung asa sang nasod mo tamak gastuan sa gobyerno. Dili bawal tungod kay siya usa-usab ka highest figure, highest man in his own nation which is called Vatican. It is the same sa pari nga magsaulog og matrimony. Dunay duha ka power vested sa usa ka pari. That is the civil power, kanang pagpirma sa mga dokumento. The license given to him from our government to solemnize a certain marriage or matrimony. At the same time, ang pari dunay gahom spiritual power nga nagbind sa lalaki ug babae spiritually. Mao ni rason nga kon ang gikasal sa pari magbuwag, pwede sila mag-annul pero sibil ra. Ang sa simbahan, it's a very difficult process to have an annulment. Mao na ang magwara dali mabisa, gastuan lang both parties magkasinabtanay mo adtong korte ngitag lawyers kana rang civil nga aspitos ilang kasal kay ang tao by nature pagkaslon dunay duha kakasal ang nadawat sa nagminyo. The power of the state, meaning civil power, and also the power of the church nga nag-unite nilang duha. Nganong ako ning gisgutan tungod kay mao ni ang gahom nga naa sa Santo Papa. Ingana sa ka-powerful para sa kasayuran sa tanan. Dili ordinaryo ang atong leader sa Iglesia Katolika tungod kay presidente sad siya sa nasod nga Vatican. Ang pari sad dunay duha ka gahom sa panahon nga magkasal siya. Ingana ang kagamahanan nga naa sa atong simbahang Katolika. Now, going back to the etymology of the word Catholic. Kining word Catholic does not mean this is the exact name of our church. No, this is just the description of the church founded by Christ tungod kay iya ning gisugo nga kinanglan mo kaylab mo sa tibuok kalibutan. And because of that reality that the church founded by Christ in Matthew 16:18 became Catholic sa year 50 to 100 in times of Ignatius of Antioch. He called for the first time that the church founded by Christ in Matthew 16:18 in Jerusalem originally, but later on transferred to Rome tungod kay gipanagna sa Matthew 21:43 nga ang usa ka gingharian referred to the church ibalhin sa laing lugar kay gilutos kay sa Acts chapter 9 verse 1 gilutos ang Iglesia Katolika sa Jerusalem. Mao tong wa kapamungag taman mo nang gibalhin didto sa Roma. Ug kining maong iglesiyaha perti ng pamunga sa tibuok kalibutan. And because of that propagation, because of that wide scope, because of that bigger nga pangitabo sa Iglesia Katolika, si Antioch, si Ignatius of Antioch, called it for the first time nga Catholic. Sa Grego means Catholic. Sa Bisaya, makailapon or tibuok. Sa English means universal. So dini makita nato nga dili si Ignatius of Antioch ang nag-imbento
literally sa pangalang Katoliko, kundi igo lang siyang migamit as a real description sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga perting pagkaylap sa tibuok kalibutan. Ug dinhi makita nato that even in debates and arguments, they were accusing si Ignatius of Antioch that he was the founder of the Roman Catholic Church. No, because gitukod ang simbahan 33 Anno Domini. Unya si Antioch was alive in the year 50 to 100 Anno Domini. Ang logic ana, walay balay nga nag-una sa panday. Dagan sa nagpasangil nga Iglesia Katolika tinukod daw ni Constantino. Pero as what I have said, walay balay nga mag-una og panday. Ang mag-una, ang panday usa ang balay. Kinsa may una? Si Antioch ba o ang Iglesia Katolika? Ang tubag, ang Iglesia Katolika mao ang una kumpara ni Antioch, kumpara ni Ignatius, kumpara ni Constantino and the rest of those individuals who were accused nga sila daw mao ang nagtukod sa Iglesia Katolika. But there's no such reference because till today, in biggest debates and arguments in the four corners of this globe, walay tao nga nakapamatuod nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana tinukod lamang og ordinaryo nga tao. Tanang history, someone brought me a book. He was a Seventh-day Adventist before. Magkita-kita pa mi sa atong studio, sa atong compound sa San Miguel Cable Teleradio. Iya kong gitawag yun sa Brother Edsel, tan-awa ning akong libro nga ang nagtukod sa Iglesia Katolika si Pedro. Natingala ko, how comes nga kadtong libroha, Roman Catholic Church founded by Peter. Period. Minsa og makidebate kanako Brother Edsel, mao ning akong lig-ong pruebag sukaranan ng Iglesia Katolika tinukod ni Pedro, dili ni Kristo. Kabalo mo, pagkabasa nako ana, mura kog nanghina emotionally tungod kay mura sang tinuod. Pero naamay gitawag og universal acceptance of a certain truth, of a certain knowledge. If this book has duplications all over the world, kung ang mong libro usa ra ka buok, meaning self-serving ang mong libro, dili sa accepted because it is not a universal knowledge. Daghan kaayong mga referensya, daghang encyclopedia mo pamatuod nga Iglesia Katolika tinukod ni Kristo tungod kay di man ta Biblia alone, Bible alone, tungod kay doon na may kuyog ang Biblia. Matod sa Isaiah 34 verse 16 na ay kuyog ang Biblia. And that is the interpretation in 2 Thessalonians 2:15. That is the tradition. So ang kuyog sa Biblia tradition, mga gibiling sugilanon, and because of that, kinanglan magkuyog ang Biblia og referensya. So kung naay mo ingon nga kining simbahan na tinukod, lamang aning tawhana na sa referensya, pero kanang libro ha solo ra, that is subserving. That is not true. Tungod kay daghang referensya, nga bisag kasi klaseng authors may pamatuod ng Iglesia Katolika, maog yun ang tinukod ni Kristo tungod kay mauna ang mabasa sa Matthew 16:18, upon this rock Peter I will build my church. But never meant that Peter became the founder of the Roman Catholic Church, kundi siya lamang ang una nga papa, una nga leader nga gipili ni Kristo para mag-guide, magatiman sa iyang mga karnero. This is it for today. To God be the glory. Jesus loves you.